Dito sa kuwebang ito, ang lagusan patungo sa pinakamatandang ukit ng sining sa Pilipinas na nakaukit sa pader ng bundok at hinihinalang 3,000 taon na. Ito palang kuweba na ito ay gawa na ng tao. So kung mapapansin nyo, may mga butas dito sa loob ng kuweba na sa tingin ko, ito ay pinagbahayan na ng mga ibon. Hello, good morning mga kaangkla. So, welcome back to my channel. Nandito nga pala tayo para puntahan ng isa sa mga unang ukit na sining dito sa Rizal. So, kung makikita natin, itong banda rito ay makikita natin ang Laguna Lake at saka Metro Manila. At sa banda naman doon ay makikita natin ang probinsya ng Laguna. At kung mapapansin nyo, dito sa likuran ko ay meron dito nagwakwari na pinagkukunan ng mga graba. At mula rin dito sa ating kinatatayuan, dito sa lugar na ito ay dinarayo rin ng mga kalapit bayan, kalapit lungsod katulad nilang ng Metro Manila dahil sa mga kainan, sa mga gandang tanawin. At kung makikita rin natin, marami rin dito nag-ehersisyo, nagbibisikleta at iba pa. Meron din dito na pahinga ng bisikleta dahil pagkatapos ng padyakan itong napakatarik na kalsada ay talagang mapapatigil ka para magpahinga. At nandito tayo ngayon sa Art Capital of the Philippines, ang Angono, Rizal. So magtungo na tayo ngayon sa unang ukit na sining dito sa bayan ng Angono, Rizal. Sa hindi kalayuan ay dumaan na rin tayo dito sa isa pang overlooking na matatanaw naman ang bayan ng Binangonan, ang windmill ng Pililya. At itong lugar na ito ay dinarayo rin ng mga siklista, mga nagja-jogging at yung ilang motor na napapahinto ay kumukuha rin ng mga litrato. Iba talaga ang obra ng ating amang lumikha, walang katulad ng ganda. At ilang minutong biyahe na lang ay mararating na natin itong Angono Binangonan Petroglyphs. Ito yung pinanggalingan natin kanina sa Binangonan, doon sa may overlooking. At pag diniretso natin itong kalsadang ito, ay mapupunta naman tayo sa Antipolo. At dito sa pakaliwa natin na ito yung papuntang Angono Binangonan Petroglyphs. So dito tayo pupunta sa kaliwang area na to para marating natin yung unang sining na ukit dito sa Angono, Rizal. Petroglyphs, sir. Balikan na lang, sir. Thank you. May number ba yan, sir? Sige po. Thank you. Ayan, ito palang lugar na ito ay private subdivision, so hindi tayo pwede basta pumasok. Kailangan natin mag-iwan ng ID. So nandito na tayo ngayon sa harapan ng Angono Binangonan Petroglyphs. So kailangan mo natin pasukin itong kuweba na to para makita natin ang unang ukit na sining dito sa Pilipinas. Ito palang kuweba na ito ay gawa na ng tao. So kung mapapansin nyo, may mga butas dito sa loob ng kuweba na sa tingin ko
ito ay pinagbahayan na ng mga ibon. At ang ganda rin, nilagyan na nila ito ng ilaw para hindi masyadong madilim habang naglalakad dito sa kuweba. Hindi rin natin kasi sigurado, baka biglang sa lamig nitong kuweba, may manirahan na ahas. Paglabas natin sa kuweba, ay lalakad pa tayo ng ilang minuto para marating natin itong kauna-unahang ukit sa bato dito sa Angono Binangonan Petroglyphs. Dito na nga pala tayo ngayon sa Angono Binangonan Petroglyphs. So kung makikita nyo, dito sa mga pader na ito ay nakaukit ang 127 na figures like human and animals. At na-discover ito ni Carlos Botong Francisco noong March 1965. So in-endorse naman ito ngayon sa National Museum noong 1982. Nabuo naman tong view deck noong 1997 para sa mga bisita na pumupunta rito at ni-renovate ito noong 2014. Itong mga petroglyphs na ito ay tinatayang 3,000 taon na. Tinataya lamang, wala pang kasiguraduhan. At idinideklara na ito ng National Museum na National Cultural Treasure. At kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat sa iyong pagpanood at pagsuporta. Marami pa tayong gagawing video at marelax sa mga gandang tanawin at makapagbigay ng insight at info. At kung nagustuhan niyo ang video ito, please like this video and subscribe. This is Kane Barry Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you! So have you ever felt betrayed?